Mr. President, i-google po ninyo, mag-utos kayo, ipag-google nyo kaliwat kanan kung merong nangyaring ganyang senaryo nung magdeklara ng martial law ang tatay mo. Sigurado ulong sa LCAC. Naiintindihan po ba ninyo yan? Tama. Ganun ba kayo kabobo na hindi ninyo naintindihan yan? Isa o dalawa, tapos sabi niya hindi siya pahuli ng buhay, delikado yan. At ang banggit niya, kaya yan ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, at talagang pinaghandaan. So, combat of preparation talaga ang ginawa pala nila Abalos at ng PNP. Ang importante, walang nasaktan. Really? Saang lupalop ka nang galing, Secretary Abalos? Take niya. Iha, basahin mo kasaysayan o di kaya i-google mo. Kung nakapanood ka nung press conference mismo ng mga congressman na ginawa nila sa Zambales, pinagalitan sila ng mga mangingisda. Ng mga mangingisda. Sinabi sa kanila, alam po ninyo, dati hindi na kami nakakapangisda rito nung panahon nung panahon ni Pinoy. Kasi nakaaway ang China, hindi kami makalapit yan. Pero nung umupo si Duterte, ang unang-unang inareglo ni President Duterte, pangkabuhayan na mangingisda. Pangkabuhayan namin. For the first time, nakalapit kami. Biglang ang daming isda. Pero ngayon, hindi na naman kami makalapit. Itong mga kabataan ito ay pinapain sa gera dyan sa West Philippine Sea. Sa solsol nila Hontiveros naman. Sa solsol ni Hontiveros. Huwag na ninyong hulihin si Pastor Quiboloy. Alam po ninyo, pag nahuli niyo yan, napakalaking problema niyo yan. Isipin po ninyo, yung milyong-milyong, hindi biro to, mag-isip kayo ha, milyon-milyong dadagsa sa lugar na kung saan ninyo i-detain si Pastor Quiboloy. At kapag pinatay nila si Pastor, sakit sa problema ng lipunan. I am sad for this president. Hindi ho natin alam kung saan tumatanggap ng payo ang presidente, ang President Bongbong, sapagkat nakakasyak po sa mga ordinaryong tao yung nangyari. Mr. President, i-google po ninyo, mag-utos kayo, ipag-google nyo kaliwat kanan kung merong nangyaring ganyang senaryo nung magdeklara ng martial law ang tatay mo. Sigurado tayo, Peter, wala. Wala po. And yes, nung magdeklara ng martial law, si President Ferdinand Edralin Marcos Sr., hinarap po niya ito. Napanood namin siya ng live, no? Nasa mga safe house kami noon, sapagkat ako noon, nag-underground ka na? Kabababa lang namin noon, bumutas kami mula sa Sierra Madre, yung kainitan nung inaatras pa yung mga armas noon na nanggaling ng China. Yung mga inismuggled na mga M14, ano? At nung nagdeklara ng martial law si President Marcos, ay nasa mga safe house kami. Napapanood namin siya ng live on television. September 1972. At kanyang ipaniliwanag sa mga taong bayan na nandito ako, sabi niya, yung presidente ninyo, at kinakailangang magdeklara ako ng martial law. Sabi niya. At katatapos na ito ng Plaza Miranda. Yes. Bombing. Pinirmahan ko na, sabi niya, yung executive order na Proclamation 1081. Yes, Proclamation 1081 na nagdideklara ng martial law. Bakit ako nagdideklara ng martial law? Sabi niya, ipinaliwanag niya na kumakatok na sa Metro Manila yung mga NPA. Totoo yun, kami magpapatotoo. At ipinaliwanag niya, sabi niya, maging ako ay hindi makapaliwanag. Nagulat ako nung inireport ni Minister Juan Ponce Enrile at kinumpirma na may dumating na nag-smuggle ng armas sa Palanan, Isabela. At involved ka sa pagsalo ng armas na yes, makakapagpatunay ko. Kami yon. Naging bahagi ako ng operasyon na yon. Kasama mo si late General Victor Corpo. Yes, oo. So, nung ipinaliliwanag niya yon, nakikinig ang taong bayan kasi it was shown live on television, no? At yung paliwanag na yon, yung pagdideklara na yon, makinig po kayo, mahal na presidente. Makinig po kayo, President BBM. Learn from your father. Matuto po kayo sa karanasan ng tatay nyo. Huwag kayo makikinig dyan sa mga payo ng mga tambaluslos na mga nasa paligid ninyo na ang yung mga tao na yan, ilulubog kayo niyan. Ang layunin niyan ay sila ang mamuno sa 2028 sapagkat alam niyang hindi na kayo tapos na ang term ninyo. No? Kaya nga gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Manood po kayo. Balikan ninyo ang kasaysayan. Hindi po pwede itong... ang napanood ko ngayon,
Nakakagulat. Uulitin ko, hindi po yan nangyari sa isang deklaradong martial law na hinarap ng tatay nyo sa taong bayan. Ang ganda ng punto na yun, Peter. At yun pong pagsasalita ng tatay ninyo ay tinanggap ng taong bayan. Sapagkat may batayang tama. Yes, ipinaliwanag na kumakatok na ang mga NPA. At totoo naman nun. Sapagkat halimbawa ako, bumutas kami mula sa Cagayan, ano? Mula sa Isabela, Palanan, ano? Tumawid kami ng bundok, no? Almost 1 week na lakaran namin yon. At kami ni Vic Corpus ay magkikita sana kami, naka-schedule kami, pupunta kami ng Mindanao para sa expansion. Naipit kami dito sa safe house at ako yung nalibang sa aking anak, yung panganay ko noon. Kasi bumaba ka. Yes, so nakita ko for the first time, ano, na dati sa picture ko lang. At bumugad sa amin bigla. Yung martial law declaration. Noong September na yun, na idinideklara. No? Hold mo na, Peter, kasi nandito na yung ulat talakayan natin. At iniugnay mo ito kung gaano kalubha na wala kang deklarasyon ng martial law sa ilalim ng Marcos Jr. government, subalit malubha pa sa ginagawa sa martial law na nasa batas at ginawa ng tatay niya. Kung bakit, sabi mo kanina, sapagkat sa tatay niya, terorista ang nilalabanan at mga komunistang mga tagapagpabagsak ng gobyerno. It meant, I think, kaling sa kanya to. Sa official page niya to eh. Sabi niya, kung pupunta ka roon, doon sa Kingdom of Jesus Christ, isa o dalawa, tapos sabi niya, hindi siya pahuli ng buhay, delikado yan. At ang banggit niya, kaya yan ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, at talagang pinaghandaan. So, combat of preparation talaga ang ginawa pala nila Abalos at ng PNP. Ang importante, walang nasaktan. Really? Saang lupalop ka nang galing, Secretary Abalos? Hello? Gising ka ba o tulog habang sinusulat ito? Walang nasaktan ka, Peter, ha? Sabi niya. In fact, kung makikita ninyo, ang mga tapes, baliktad pa. Ang winawater cannon nila, ang mga pulis, hello? Totoo ba? So, Peter, mukhang wala na sa wastong pag-iisip itong nangyayari sa pamunuan ng gobyerno that even the DILG Secretary can lie directly through his teeth at papaniwalain niya na ang dinahas pa at ang naging biktima mga pulis na mga pang-combat trained, well-equipped with combat operation with snipers, etc. Yun daw ay dapat pinagandaan kasi hindi daw pahuli ng buhay si Pastor Kibuloy. Sige nga, Peter. Alam mo, yung pinanood natin kanina yung paliwanag ni Attorney Trixie Angeles, no? Tuktukan na lang natin. Siguro ang kulang na lang nasabihin ni Attorney Trixie kay President BBM ay wag na kayong lumayo pa. Kung talagang maghahanap kayo ng matinong tagapayo and speaking of martial law, nandyan ang inyong legal chief counsel, si Secretary Juan Ponce Enrile. No. He is 100 years old, I understand. Pero lahat ng karanasan nandyan, lalo na ang martial law. Sapagkat siya, I understand, ang chief implementer ng martial law. Administrator for martial law declaration ni Marcos. Yes. And he's a lawyer. At andyan, matanda na, of course. Pero sariwang-sariwa pa ang pag-iisip. At kung hihingi kayo ng payo, hinggil sa pagpapatupad ng martial law, you confront the issue, Mr. President. Harapin po ninyo. Huwag kayong gumilid-gilid. Huwag kayong makinig diyan sa mga nasa paligid ninyo na ng lahat ng yan ay gusto lamang naghahangad ng pagkamakasarili. No? Nakikisawsaw sa poder ninyo. You exercise yung power ng presidente, Mr. President. Ikaw alone yung isip mo. Huwag yung mga katabi mo. Huwag yung mga nasa paligid nyo na pinakikialaman yung pagpapatupad mo ng batas. Mali po, Mr. President. Ulitin ko, tanungin mo ako. Gusto ko matapos mo ang term mo ng 2028. Basta maayos ang pamamaraan. Pero hindi po yan ang pamamaraan. Correct. Agree. Hindi mo pwedeng persahin yan. No, ha? Mula dun sa 20 pesos per kilo na bigas na pinangako mo na hindi mo pa nasasagot, balikan mo yon. Hindi mo pwedeng takasan yon. Hindi mo pwedeng persahin ang issue na para makalimutan yung pinangako mong 20 pesos per kilo, ay gagawin mo yan. Hindi po yan ang solusyon. At kung nag-iisip ka magdeklara ng martial law, magsalita ka sa taong bayan, ipaliwanag mo.
Anong basis mo nito? Kung ano ang basis na katulad ng tatay mo. Correct. Learn from your father, Mr. President. Ayun. Nandiyan ang nanay mo. Malakas na malakas ang si Doña Imelda Romualdez Marcos. No? Nandiyan ang kapatid mo, si Senator Amy Marcos na may isip na, no? Na nagtayo ng kabataang barangay. Bilang suporta sa pagdideklara ng martial law ng tatay mo. No? Makinig ka dyan sa mga kamag-anak mismo, kadugo mo. Huwag kang makinig dyan sa Romualdez na nasa sa Kongreso. Sapagkat, idagdag natin to ka, Eric, pinag-uusapan natin to. Speaker Romualdez, huwag po kayong makinig mabuti dyan sa aktivistang kanin, aktivistang luma na nasa tabi ninyo. Papayuhan kayo niyan ng kung ano-ano na mga dating nasa kaliwa. Wala pong ituturong magaling sa inyo yan. Kung ang intention ninyo ay maging presidente sa 2028, ulitin ko, sinabi na namin ni Eric dito yan. Kung totoong interesado kayo, sabihin ninyo ano ang programa ninyo. At kung makukumbinsin nyo kami, tutulong kami sa inyo. Hindi para guluhin namin yung political program ninyo. Kung maganda ang layo ninyo sa bayan. Pero, yung ginagawa ninyo, yung paglusob na yan sa Kingdom of Jesus Christ, mga may problema sa ulo ang nagpayo niyan. Yan nakakalungkot po na napipilitang magsinungaling ang mga matatalino at magagaling na police officers like ito si Attorney Jen Pardo. Colonel ito at the same time. She's a lawyer, ah. Lawyer ito. At si Abalos, abogado din. Aka Peter, malinaw po na black eye, durog na durog sa public opinion ang PNP. Bugbog sarado sila sa galit ng mamamayan because of excessive, abusive, violent use of non-proportional force laban sa religious community, civilians, unarmed, kabataan, kababaihan, at walang nag-exercise ng command responsibility kung hindi ang utos assault as if combat zone ang pinuntahan nila at ginawa nilang combat zone ang buong Davao City, hindi lang ang Kingdom of Jesus Christ. Ka Peter, as an observer of history and as a commentator sa nagaganap sa lipunang na ito, gaano mo tinitingnan ang ganitong kaluba na mga sitwasyon na tahimik pa rin si Marcos Jr. sa lantarang abuso at pagkawala ng profesional na antas ng pagkilos ng PNP just because of political persecution operations? Alam mo, ka Eric, ano? Yung failure ng PNP, ng gobyerno dyan, ayun, kanina lang, inamin na mismo. Iba lang ang kanyang, she was trying to present something different, pero nakasulat, nababasa, at inamin nila mismo yung failure nilang magpatupad ng maximum tolerance. At inamin din nila na nagkaroon ito ng matinding trauma sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Paano magkakaroon ng maximum tolerance? Sabi mo, bakit? Aaminin nila talaga. Alam mo sila, no, ha? Alam mo, mahal ko ang Philippine National Police. Kanina lang binanggit ko. And I hope nanunood yung mga kaibigan natin yan. Nirerespeto yung natin mga dating chief PNP na yan, ang mga naging kaibigan natin. Yan sila, Art Lumibaw, no? At pag pinag-uusapan ang PNP, hindi ko makakalimutan yung matalik naming kaibigan na parang tatay namin nung araw, no? Si General Oscar Florendo. Si Oka Florendo. No? Attorney Jean, i-google mo, basahin mo kung paano umasta at magsalita yan si General Oscar Florendo. Namatay ito sa siege sa Cagayan Valley. Yes, na-disgrasya Kay, ito sa walang kakwenta-kwentang kay Governor away. Aguinaldo. No, Oo. Ang ibig kong sabihin, nandyan na yan eh. Ano pa dapat ninyong gawin? Alam po ninyo, I do not know kung ang Chief PNP ay nakikinig. Attorney Jean, yung spokesperson, aminin na lang po ninyo. Aminin ninyo, humingi kayo ng paumanhin sa Kingdom of Jesus Christ. Well, kung ayaw nyo gawin, wala tayong makagawa. Pero wala po tayong maipapayong iba sa inyo sapagkat kami ayaw natin ng gulo. Ako, uulitin ko sa inyo. At meron pang mga active officer sa inyo dyan. Nakilala kami, kilala ako. At pag sinabi kong mahal ko ang Philippine National Police, it's coming from the bottom of our heart, of my heart.
Tama. Hindi po ako nagbibiro, hindi ako At nagsisinungaling. masakit ka, Peter, na binubugbog sila ng public opinion ng mamamayan sapagkat dahil sa maling kautusan. At tama ka sa pinupunto mo. The command responsibility sa naganap na bayolente, wala sa hulog, illegal at mapangahas at may puno ng karahasan na ginawa sa Davao na atake sa Kingdom of Jesus Christ, ang Chief PNP. Kasi siya ang nag-utos nito at ang pagkonsinti ni Benhur Abalos bilang DILG supervisor nila na agency at ni Marcos Jr. Tama po ba, Kapit? Yes, at ang sinabi kanina ni Atty. Gina, sila ay umakto, kumilo sila batay sa information, no? Pumasok kayo ng alas 3 ng madaling araw. At nagsampa agad kayo ng mga hagdan na talagang aatakihin ninyo. Tapos may mga maso. Parang ano ba talaga? Talagang ang aatakihin nyo ay terrorist. Terorista. Sapagkat ang paliwanag ng abogado, paano kayo magsiserve ng warrant of arrest? Unang-una, sino-sino ba yung mga pangalan na sa warrant of arrest nyo? Yun. Isko, Pedro, Popoy, Jose. At saan ba nakatira yan? Anong address? Halimbawa, nakatira yan sa number 1, Kingdom of Jesus Christ, Davao Road, Davao City. Period. At yung other addresses, wala kayong pakialam doon. Pero ano hong ginawa ninyo? Sabay-sabay nila nilusob. Ano po ginawa ninyo? Madam Spokesperson ng PNP, iyon po ba ang protocol ng batas? Na ang isang address, 5 pangalan na nasa sa isang papel, pwede nyong hanapin ang sabay-sabay at tulusubin nyo ng alas 3 ng madaling araw. Ang paliwanag ng abogado, even ang abogado ninyo, tanong ninyo, paano ang saserve ng warrant? Paano ang pagsaserve ng warrant of arrest? Number 1, kumatok muna kayo. Coordinate. Hello? Bago kayo kumatok, hindi nga kayo kumatok eh. Hindi. Direct lusob paano talaga. mapasis ng mga linga? Giniba ninyo yung gate, at sabay-sabay ninyong nilusob yung 5 lugar. Tama na po. Ang maipapayo ko, from the bottom of my heart, aminin po ninyo, nagkamali kayo. Namarites kayo. Umakto kayo, siguro meron kayo natanggap na tip, no? Na nandun si Pastor Kibuloy. Tatanggapin na natin yan. Nandun si Pastor Kibuloy at may armadong mga kasama, no? Kaya kami lumusob, no? Kaya kami gumamit ng mga hagdan kasi baka umahanda kami. Mali eh. Umuwi kayo empty-handed. Yes. May nahuli ba kayo? Wala. Nilusob ninyo, nagalit ang mga tao, nagalit sa inyo ang maraming tao. Ipinahiya ninyo ang presidente ng Pilipinas. At ngayon, ang lumalabas na usapan dito, ang sinisisi, siyempre, ang sinisisi ng Kingdom of Jesus Christ, ang presidenteng Bongbong Marcos. Kasi siya may accountability. Of course, sapagkat hindi sila naniniwala na gagawin niya ng Chief PNP. Lamang. Na siya lang. Na siyang mag-isa. Tama. Agree. Good point. Pero ako, let me give the president the benefit of the doubt. Sabi nga ng mga Amerikano, no ha? Pero kung ito ay ginawa nila ng Chief PNP sa utos ng DILG Secretary na akala niya ay utos ng presidente, sus Mariosep. Seryoso ito. Seryoso po ito. Ayun. Kaya ulitin ko, unahan na ninyo. Mag-apologize po kayo. Walang masama. Ang presidente Duterte, manood kayo ilang beses siyang nag-apologize. Kapag mali, kinikilala in public. niya. Ito, hindi ko makakalimutan Kinastigo niya in public. Yung dating governor ng Pangasinan. Si Governor Espino. Na nasabit sa droga. Pero nang nag-verify sila, Nung mag-verify, at na-validate, nagpasorry siya. humarap siya. Sa TV humihingi siya ng paumanhin. At claro. ilang beses ginawa yan. Presidente yan Correct. Kayo po, Chief PNP, unahan na ninyo. Unahan na ninyo. Huwag niya nang isabit si BBM dyan. Otherwise, walang ibang isipin ng taong bayan, this all are coming from BBM na Of course. ipinapatupad ni General Marbil at pati na ni Secretary Abalos. Peter, mayroon tayong ulat na talakayan tungkol ito sa pahayag ng pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Maganda po ang kanyang pag-uulat at ang mga nangyaring ito upang maliwanagan po ang kasinungalingang ipinapakalat ng ABS-CBN, Rappler, at ng mga Philippine Star at kung sino-sinong media na alam natin ay naninikluhod at sumasamba
sa Marcos administration at wala silang pagkilala sa totoong demokrasya at mga karapatan ng mga taong sa tingin nila ay bahagi ng Duterte influence pa rin. Kung kaya, ang tingin nila, marapat na labagin ang mga karapatan at demokratikong garantiya sa pangangalaga sa karapatang pantao ng mga inosenteng sibilyan at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. All the kingdom citizens, we know that this may be the darkest hour, but we know that dawn is just in sight. Malapit na ang bukang luwayway, ang tunay na pagbabago, ang tunay na pamamahala. Tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan, at alam natin na wala rin ibang gagamitin. Ito sinasabi ko na ngayon pa. Nabi ko na kanina, mark this day, remember this day. Because hindi talaga mananaig ang kasamaan. This one kingdom nation is strong. We stand as one. We are united more than ever. Mas malakas kami ngayon. We are bolder, and we are going to stand, firm in our commitment, especially to our beloved pastor, wherever he is now. Pastor, lahat kami in behalf of the 7 million strong kingdom citizens dito sa Pilipinas, sa iba't ibang dako mo. Hindi nakita nila kanina anong nangyari. Pastor, we will not leave you. We will stand strong for you, for the whole kingdom nation, for the ministry, because we know the truth. Alam namin ang katotohanan, alam namin ang pagmamahal mo sa aming mga kaluluwa, sa kaligtasan. Hindi lang namin pero sa buong sanlibutan. Alam namin na pure yung puso mo. Kaya naninindigan kami, lahat kami, handang mamatay para sa iyo, Pastor. Peter, very clear na ito po ay isang state-sponsored, state-ordered terrorism. No doubt. At black eye na black eye, durog na durog dito ang reputasyon ng PNP. But of course, sabi mo kanina, accountability and responsibility, hindi maiiwasan isisingil kay Marcos Jr., isisingil kay Binor Abanos bilang DILG Secretary na may supervisory authority sa PNP at sa namumunong general ang Chief PNP na si General Marbel. Subalit may mga taong sa likod nito ay dapat ring papanagutin sa ganitong nangyayari sa Marcos government, very similarly sa breakdown of leadership niya at sa kanyang mga kapalpakan. Number 1, ang CPP, NPA, NDF, nakasabwat ng kanyang pinsan at nagsisilbing attack dog and sulsultants. At ang pangalawa, ang pabidabidahan, ayawan ko bakit nagsenador ito, si Risa Hontiveros, iniintriga ang lahat at kulang na lang ay pakialaman niya ang bawat buhay ng mga individual na independyente at mga namumuhay ng direkta sa direksyon ng paglilingkod sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Obsessed na obsessed ito si Risa Hontiveros sa Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang kay pastor. Ito mga taong ito, ang panawagan nila, ang PNP daw failure sa ginawang paghahanap at pag-aresto kay Pastor Kibuloy at sa mga tauhan nito at leaders na may warrant of arrest. Pangalawa, sinasabi nila na dapat lamang ang itong mangyaring ito, sabi ni Raul Manuel, ang NPA recruiter, na dapat ito ang banata ng pulis, pusasan sa liig at sa kanyang lalamunan sa sobrang pag-tolerate at pag-campaign sa NPA, ay siya pang may ganang ipaaresto si pastor na hindi pa naman convicted at atakihin ang democratic rights ng mga mamamayan sa Kingdom of Jesus Christ. Si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers at ang Gabriela. All of them may pananagutan din sa breakdown of leadership ni Marcos Jr. Tama po ba, Peter? Alam po ninyo, no? Alam mo ka, Eric, ha? Baka ito ay hindi naiintindihan ng Philippine National Police. And idamay na po natin ang Chief PNP at ang Presidente mismo. Ako po, hindi ko pinagmamalaki ito sapagkat ito'y nawala sa akin nung ako'y maniwala sa ideolohiya ng komunismo. I'm still an unbeliever. Pero nirespeto kong mabuti si Pastor Kibuloy sapagkat kung hindi kay Pastor Kibuloy, hindi natin magigiba ang infrastruktura ng komunismo diyan sa buong Mindanao. Tama. At sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya po, bumagsak ang armadong pakikibaka ng CPP-NPA ay dahil sa tulong ng Kingdom of
Jesus Christ At ng SMNI. at ng SMNI. Oh, na tumulong sa LCAC. Naiintindihan po ba ninyo yan? Tama. Ganun ba kayo kabobo na hindi ninyo naintindihan yan? Magbasa po kayo ng kasaysayan. Ako, kaya ipagtatanggol ko, pati ng aking buhay, si Pastor Kibuloy, sapagkat sa Sama tayo kanyang dyan. kontribusyon, Sama tayo sa dyan. kanyang kontribusyon sa pagbagsak ng CPP-NPA. Tama. Yan lang ba sa bagay na yan? Hindi ninyo marirespeto at hindi nyo kikilalanin si Pastor Kibuloy? Ha? Good point. Yan po. Maliwanag na maliwanag yan. Kaya ako'y nahihirapan kanina kung paano i-justify. Pilit na ipinaliliwanag ni Attorney Jean Fajardo kung bakit nagkaroon daw sila ng failure sa Maximum tolerance sa of maximum servants. tolerance. Sapagkat meron daw silang tip, hindi naman po pwede na isa, dalawa, or tatlo lamang ang pupunta dyan sa Kingdom of Jesus Christ para ipatupad ang warrant of arrest. Sapagkat nakita naman ninyo yung mga at si Pastor mismo, meron daw statement na hindi pahuhuli ng buhay. Kaya balos naman yun. Jesus Maria Joseph naman kayo. Talaga pong ipaglalaban ng mga kagawad kasapi ng Kingdom of Jesus Christ yan. Sapagkat yan, ang kanilang pinuno. Pinaniniwalaan po nila yan mula sa isip nila ng buong puso sa kaibutura ng kanilang puso. At ipaglalaban po nila talaga. What's wrong with that? Tama. In the same manner na yung mga Iglesia ni Cristo, ipaglalaban nila ng patayan si Manalo. Totoo din yan. In the same manner na ito pong mga Katoliko ay ipaglalaban nila ang paniniwala nila sa Papa Yes. na nasa Roma. Tama. Ganyan Ano yan? po ang paniniwala sa relihiyon. Attorney Jean. Mali po yung sinasabi mo na dahil lamang sa Marites na si Pastor ay hindi pahuhuli ng buhay. Hindi talaga siya ipahuhuli ng buhay ng mga kagawad, ng mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ doon sa manner na ginawa ninyo ng paglusob. Tama. Sapagkat patayan yung ginawa ninyo. Come on. Simple lang po yan. Humingi na lang kayo ng paumanhin para matapos na to. Ayun. Simpleng, pasensya na kayo, na-excite kami, naniwala kami sa Marites, Ayun. period. Pero kung uulit-ulitin ninyo at nagpatawag pa ng press conference, Ngayon, may press conference sila. yung regional director ng Davao Region. ng Davao Region, mali po yan. Ayun. Lalo ninyong pinalalaki itong gulo. Ayun. Sapagkat parang inuuto ninyo mga tao. Hindi malulutas ito. Mr. President, sana po napapanood ninyo, nakikinig kayo. At kung hindi po ninyo alam to, parusahan po ninyo. Ang dapat parusahan dyan. Sapagkat nabastos ang pamumuno ninyo ng bansang ito. Ayun. Peter, huling tanong na ito at tayo po'y patapos na sa oras sa Pilipinas nating mahal. Manlugod naming pinapasalamatan ang inyong pakikipagkaisa dito sa ating programang nagbibigay ng paliwanag sa katotohanan, pagtindig at paglaban para sa demokrasya at pagsusulong ng totoong kapayapaan at pag-unlad ng bansang Pilipinas sa mabuting pamamahala na siyang advokasya natin. Final question sa iyo. Sa tingin po ba ninyo, Peter, lumalawak ngayon ang panawagan para sa Marcos alis dyan? Maraming grupo ang nananawagan ng resignation ng Marcos Jr. government na ito sapagkat nakikita nila hindi lamang ang panunumbalik ng diktadura at otoritarianismo, hindi lamang ang pagbabalik ng papunta sa pasismo at terorismo ng Estado, kundi lumulugmok ang ekonomiya, bagsak ang kabuhayan, tapos papunta pa sa walang katuturan at walang kapanapanalong gerang lulugmok at papatay sa buong mamamayan at sa buong bayan natin ang kanya mga ginawang direksyon dito sa relasyon ng Pilipinas at China. Ano ang mensahe mo sa sambayan ng Pilipino tungkol sa krisis politikal at ekonomiya ang kinakaharap natin? That's our final message and your final question. That's our final question and that will be your final message. Eric, gusto kong idamay dito si Risa Hontiveros dito sa huling pagsasalita natin. Alam mo kahapon, on our way to Makati, naka-experience kami ng traffic. Siguro mga bandang 10:30 bago mag-11 ng umaga kahapon. Kaya pala may traffic. Itong akbayan ni Risa Hontiveros sa kabilang side, hindi makaraan ng mga sasakyan. May rally sila.
I think Chinese parang Embassy. sa harap yata ng consulate ng China, no? Ng People's Republic of China. At merong mga kabataan doon, mga akbayan, inaatake nila ang China, no? At sinasabi nila na amin ang West Philippine Sea at may nagsasalita na isang magandang kabataan, ano? Batang babae. At nagpapaliwanag siya ng kung ano-ano, na puro fake news, ng mga kung ano-anong claim. Ano-ano ang mga tinuro mo, Risa Hontiveros, sa mga kabataan na yan? Sabi ko nga kay Eric kanina, sa isang banda, natutuwa na rin ako na itong mga kabataang ito ay hindi yata naloko nila Raul Manuel, ano? Ng si PNP. Oo, na hindi ito nayayang mamundok at sumama sa gera doon, ano? Mamatay doon. Pero nakakatakot din sapagkat itong mga kabataang ito ay pinapain sa gera dyan sa West Philippine Sea. Sa solsol nila Hontiveros naman. Sa sulsul ni Hontiveros. Tama. Mali po yan. Mga kabataan ng akbayan, wala pong kwenta gera. Sapagkat yung kasi traffic no? Napakinggan namin briefly yung sinasabi ng batang babae na inaatake niya China. Grabe ang atake niya. Iha, basahin mo kasaysayan o di kaya i-google mo. Kung nakapanood ka nung press conference mismo ng mga congressman na ginawa nila sa Zambales, pinagalitan sila Ng mga mangingisda. ng mga mangingisda. Sinabi sa kanila, alam po ninyo, dati hindi na kami nakakapangisda rito nung panahon ni Pinoy. Kasi nakakaaway ang China, hindi kami makalapit yan. Pero nung umupo si Duterte, ang unang-unang inareglo ni President Duterte, Ang kabuhayan ng mangingisda. pangkabuhayan namin. For the first time, nakalapit kami. Biglang ang daming isda. Pero ngayon, hindi na naman kami makalapit. Ha? At yan, ang problema, itong mga kabataang ito, hindi nila naintindihan yung issue na yon. At sila ay isinusubo sa gera. Wag po. Wag kayo makiniwa. Hindi natin kaaway ang mga Chino. No? Hindi tayo lalaban sa gera. Hindi natin kakampi ang Amerika, hindi natin kakampi ang China. Ang kakampi natin ay ang Pilipinas. Yes. Para tayo sa Pilipino. Ayun. Maraming salamat ka Peter sa napakagandang talakayan na ito. Ang kalayaan at kaunlaran ng bayan manggagaling po sa pagkakaisa ng mamamayan kung matuwid at tama ang pamumuno ng pamahalaan. Yun po ang panawagan kanina ni ka Peter kay Bongbong Marcos Jr. If you want to continue in complete your term of office until 2028, respetuhin po ninyo mga batas. Pamunuan nyo ng tama ang pagkalinga sa interes at kabutihan ng mamamayan, hindi ng mga politikong mga alipores na nakapaligid sa inyo at mga nagsusulsol sa inyo, at makinig kayo sa panawagan ng mamamayan. Gutom, kawalan ng trabaho, at lugbok na ekonomiya ang problema. Hindi po giyera ang solusyon sa China, kundi solusyon ng matinong pamamahala. At harapin ninyo ang pananagutan ninyo na malinis ang pamamahala with integrity and competence, hindi po nag-aastang diktador na wala namang buntot para panindigan ang pagiging diktador dahil nagbabait-baitan, pero diktadura ang pamamaraan. Kapiraso pa, Sige. pwede ba? Okay. Mr. President, simple lang ang formula dyan. Huwag na ninyong hulihin si Pastor Kibuloy. Alam po ninyo, pag nahuli niyo yan, napakalaking problema niyo yan. Isipin po ninyo, yung milyong, hindi biro to, mag-isip kayo ha, milyon-milyong dadagsa sa lugar na kung saan ninyo i-detain si Pastor Kibuloy. At kapag pinatay nila si Pastor, sakit sa problema ng lipunan. Alam mo kung anong gagawin ninyo, Mr. President? Ang suggestion ko sa inyo, i-atras na ninyo, i-recognize ninyo, ibalik ninyo ng legal sa ere ang SMNI. Lahat ng mga dating kakampi ninyo na naglagay sa inyo sa pwesto bilang presidente, kaaway ninyo, Kinatay na niya. kinatay na ninyo. Palayain na ninyo. Balikan ninyo, kaibiganan ninyo ulit si Pastor Kibuloy at magpasalamat kayo. Pati si- PNP, mag-sorry na kayo. Pati si Pangulong Duterte, balikan mo at makinig Yes. ka sa wisdom ng mas matino na pinuno kaysa sayo. Of course. Mga kababayan, kasama ko po si Karamon, si Peter Mutok, at ako naman si Ka Eric. Nagsabay-sabay po kami ngayong araw na ito dito sa paglilingkod sa bansang minamahal natin, at ito